ang Amerikanong atleta. Nang makita mo ito, siguradong kikilabutan ka. Nagsimulang magsalita si Michael, isang veteranong mamamahayag ng CNN na nanginginig ang boses. Ang pagmamalaking Amerikano na dating nangunguna sa mundo, bumagsak iyon sa harap ng isang Filipinong pagawaan ng barko lamang. Ang pagpataw ng 25% na taripa upang pabagsakin ang Pilipinas. Hindi, malaking pagkakamali iyon. Ang naghihintay sa pangkat ng mga reporter sa Subic Bay ay hindi ang humihina na ekonomiya ng Pilipinas, kundi ang mismong kinabukasan na naglalaman ng pinagsama-samang karunungan ng sangkatauhan. Isang grupo ng mga bihasang manggagawa na may average na 16 taon ng serbisyo at mga AI robot na kontrolado ng perpekto. Sa harap ng ganitong napakatinding kakayahan, napilitang aminin ng Amerika, kami ay natulog sa loob ng 30 taon. Ang nakakagulat na dramang ito ng pagbaliktad ng papel ng Pilipinas at Amerika na kinagulat ng mundo. Ang buong detalye nito ay isisiwalat ngayon. Isa itong ganap na ibang planeta. Ang totoong dahilan kung bakit napipi ang reporter ng CNN matapos makita ang Filipinong pagawaan ng barko. 11 na taon, samantalang ang Amerika ay may zero? Ang sandali ng pagkagulat ng media ng US sa Subic Bay. Nagulantang ang Amerika dahil ito sa nakakagulat na tanawing nasaksihan ng pangkat ng mga reporter sa pagawaan ng barko ng Pilipinas. Si Pangulong Trump ay nagpataw ng 25% na taripa upang gipitin ang Pilipinas, na nagpakita ng sapat na kumpiyansa sa pagawaan ng barko ng Amerika. Ngunit, ang nakita ng mga balita ng Amerika sa Subic Bay ay iba. Dose-dosenang crane na kasing taas ng 20 palapag ang sabay-sabay na gumagawa ng hanggang pit di barko at ang average na taon ng serbisyo ng mga manggagawa ay 50 na taon. Kumusta naman ang Amerika? Nahihirapan silang kumuha ng bagong empleyado. Ang pagmamataas ng Amerika na minamaliit ang Pilipinas ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Ano ba ang nangyari? Ang tunay na kakayahan ng industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas na nagpaluhod sa Amerika na nagmamalaki bilang pinakamalakas sa mundo. Magsisimula na ito ngayon. Sandali. Bago tayo magsimula, pakisabi sa comments kung saan ka nanonood ha. Ako ngayon ay nasa Subic Bay, Pilipinas. Ngunit ang tanawin sa harapan ko ay hindi ka panipaniwala. Ang pangkat ng mga reporter ay tulala lang na nakatanaw. Ang dambuhalang mga crane na kasing taas ng 20 palapag ay halos tumatakip sa langit at mahigit 20 barko ang sabay-sabay na ginagawa. Hindi ito pabrika. Isa itong dambuhalang bayan lungsod na gumagawa ng mga barko. Sa mismong sandaling iyon, sa Washington, ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ang 25% na bomba ng taripa laban sa Pilipinas. Inasahan ng lahat na mababaligtad ang Amerika at magigiba ang mga kumpanya sa Pilipinas. Ngunit ang dambuhalang mga crane sa Subic Bay ay hindi tumigil. Ang apoy ng welding ay patuloy na nagliliparan at ang hakbang ng mga manggagawa ay nanatiling mabilis at masigla. Ang tunay na pagkabigla ay sumunod. Ang kuwentong ito ay nagsimula 3 buwan bago sa pagbagsak ng industriya ng paggawa ng barko ng Amerika. Ako si Michael. Sa loob ng 25 taon, nag-ulat ako tungkol sa sektor ng industriya sa news station. Nagpunta ako sa maraming pabrika kotse, semiconductor, bakal, ngunit iba ang pag-uulat na ito. May kakaibang tensiyon bago pa man ako umalis. 3 buwan na ang nakalipas. Sa isang pagdinig sa Kongreso ng Amerika, ang Secretary of the Navy ay binabato ng mga tanong ng mga kongresista. Ginoong kalihim, bakit naging ganito ang pagawaan ng barko ng Navy ng Amerika? Nanginginig ang boses ng kalihim. Kasalukuyan kaming nasa napakahirap na sitwasyon. Lahat ng programa sa pagtatayo ng barko ay naantala ng average na 3 taon. 3 taon. Sa panahong iyon, ilan ang ginawa ng bansang iyon? Dose-dosenang barko. Hindi. Sa katunayan, mahigit 100. Sa mga tuntunin ng puwersang pandagat kung pag-uusapan lang ang bilang ng mga barko, nalampasan na nila ang Amerika. Nagulantang ang bulwagan ng pagdinig. Isang kongresista ng Partido Republikano ang nagtaas ng dokumento. Ginoong kalihim, tingnan ninyo ito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, Al-11 pagawaan ng barko ang pinapatakbo ng Amerika. Ngayon, ilan na? 4 na lang. 4 na lang? Tama.
Pito ang nagsara. Bakit? Nanahimik ang kalihim sandali. Naghari ang katahimikan at namutla ang mukha niya. Kulang kami sa pamumuhunan. Kulang din kami sa mga tao. Ngunit may isa pang mas nakakagulat. Isang kongresista ng Partido Demokratiko ang nagsalita. Tingnan natin ang Pilipinas. Kaya ng Pilipinas iyan. Biglang nagbago ang atmosfera ng pagdinig. Walang kinalaman ang Partido Republikano o Demokratiko. Lahat ay tumango. Isang pagkakasundo na lumampas sa mga linya ng partido. Bihira talaga ang ganitong tanawin sa politika ng Amerika. Nakalista ako sa booth ng coverage. Mabilis kong isinulat sa aking notebook. Pilipinas Ship Industry Possibility. Ang mga salitang ito ang gumalaw sa Washington. Pagkatapos mismo ng pagdinig, tumunog ang cellphone ko. Mula sa headquarters. Michael, maghanda ka na para pumunta sa Pilipinas. Kailan? Ngayon na. May tiket ka na. Tiyakin mo kung kaya talaga ng Pilipinas na iligtas ang industriya natin. Ibinaba ko ang telepono. Mabilis na tumibok ang puso ko. Pilipinas. Sa totoo lang, isang bansa na hindi ko masyadong alam. Alam ko ang Jollibee at mga OFW. Ngunit pagawaan ng barko. Baka murang mass production lang, naisip ko. Kinaumagahan, nagkaroon kami ng emergency meeting ng pangkat ng mga reporter. Si Tom na cameraman, si Jenny na audio, si Jessica na producer, at ako apat kaming nagtipon sa conference room. Binuksan ni Jessica ang laptop. Tingnan ninyo ang datos ng pagawaan ng barko ng Pilipinas. Mas mataas ang share sa market kaysa sa mga kalaban. Sumipol si Tom. Totoo? Oo. Pero mas nakakagulat ang kalidad. Ang ibang bansa ay gumagawa ng marami ng mura, pero ang Pilipinas ay kilala sa mataas na kalidad. Tiningnan ko ang mga dokumento. PNR Shipyards, San Miguel Engineering, Hanjin Subic, mga pangalan ng mga makasaysayang kumpanya ang nakalista, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang mga numerong ito ay gumagawa ng karamihan sa malalaking komersyal na barko ng mundo. Maaasahan ba iyan? Umiling ako. Hindi ko malalaman hanggat hindi ko nakikita ng personal. Pwedeng dayain ang mga numero. Makalipas ang 2 araw, nasa San Francisco Airport kami. Naghihintay kaming sumakay sa eroplano patungong NAIA, Ninoy Aquino International Airport. 10 oras na biyahe. Inabutan ako ni Jessica ng kape sa harap ng gate. Michael, sa totoo lang, excited ako. Nag-alinlangan ako ng kaunti. Oo, imbes na excitement checking ito. Nagkakagulo ang Kongreso, kaya kailangan nating makahanap ng isang bagay. Pero, baka amazing nga. Ang mga kotse ng Pilipinas ay talagang maganda, hindi ba? Napangiti ako. Iba ang barko sa kotse. Mas komplikado ang barko. Libu-libong pyesa. 10,000 ng kamay ang kailangan. Sumakay kami sa eroplano. Umupo ako sa upuan at ikinabit ang seatbelt. Nakita ko ang San Francisco Bay sa labas ng bintana. Lumulubog ang araw. Umalis kami. Sa loob ng 11 oras, halos hindi ako nakatulog. Nag-iisip ako, kaya ba talaga ng Pilipinas na buhayin ang industriya ng paggawa ng barko ng Amerika? O, sa totoo lang, may dahilan ba ang Pilipinas para tulungan kami? Kinausap ko ang mga kasamahan ko sa loob ng eroplano. Sabi ni Tom. Sa totoo lang, bakit tayo tutulungan ng Pilipinas? Palagi silang ginigipit ni Trump. Makatuwiran iyon. Ang administrasyong Trump ay humihingi ng pagtaas sa gastusin sa depensa ng Pilipinas at itinuturing na problema ang depisit sa kalakalan. Sa ganitong sitwasyon, may dahilan ba ang Pilipinas para tulungan ang Amerika? Tumutol si Jessica. Gayunpaman, magkakaalyansa tayo, hindi ba 70 taon ang alyansa? Ano ang halaga ng alyansa? Pera ang mahalaga. Tinitigan ko ang labas ng bintana. Ang mga ulap ay lumilipad sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Sa ilalim niyon, nasa isang lugar ang Pilipinas. Anong uri ng bansa kaya iyon? Talaga bang kahanga-hanga? Lumipas ang 11 oras at narinig ang anunsyo ng pilot. Mga pasahero, malapit na tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Tumingin ako sa labas ng bintana.
Nagsimula nang makita ang lupa ng Pilipinas. Nagliliwanag ang mga ilaw ng lungsod. Mas maliwanag ito kaysa sa inaasahan ko. Mas malawak kaysa sa inaasahan ko. Lumapag kami. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, pumasok ang hangin. Isang malamig na simoy ng hangin ng Oktubre. Pumasok kami sa loob ng Enea. Ang unang impresyon ko ay hindi inaasahan. Napakalinis ng airport. Mataas ang kisame. At pumapasok ang natural na liwanag. Malinaw ang mga signage. At makintab ang sahig. Wow! Humanga si Tom. Nagulat din ako. Hindi bababa sa infrastruktura. Maayos talaga. Naisip ko na kung ang isang bansa ay kayang magpatakbo ng ganitong airport, ang ibang industriya ay medyo matatag din, kahit papaano. Pagkatapos ng immigration, lumabas kami. May naghihintay na bus sa labas ng airport. Pupunta kami sa shipyard area ng Subic Bay. Sumakay kami sa bus. Umupo ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Pumasok kami sa expressway. Malawak ang kalsada. Maayos ang mga linya, hindi ito naiiba sa Amerika. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, may lumabas na tunnel, ngunit hindi iyon ang katapusan. Paglabas sa isang tunnel, may isa na namang tunnel. Tumagos, tumagos, at muling tumagos sa mga bundok. Grabe ang infrastruktura, bulong ni Tom. Sumang-ayon ako. Naisip ko na kung ang isang bansa ay may ganitong mga kalsada, ang paggawaan ng barko nito ay medyo may kakayahan din. Pagkatapos ng ilang oras, nagbago ang tanawin. Nagsimula nang makita ang dagat. Ang magandang dagat ng Subic Bay. Kumalat ang dagat na nagre-reflekta ng sikat ng araw. At nakita ko ang mga crane. Sa simula, inakala kong isa o dalawa lang, ngunit sunod-sunod silang lumabas. 10, 20. Hindi, napakarami nila na mahirap bilangin. Ano ba lahat iyan? Tanong ni Jenny. Hindi ko rin alam. Sobrang overwhelming lang. Para itong isang dambuhalang kagubatan ng makina. Lumapit ang bus sa shipyard ng Subic Bay. Mas lalo pang dumami. At lumaki ang mga crane. Nakasalansan ang mga block na kasing laki ng mga gusali. Mga bahagi iyon ng barko. Wow! Ang laki talaga. Kinuha ni Tom ang kanyang kamera. Nagsimula siyang kumuha ng larawan sa labas ng bintana. Ngunit hindi niya kayang kuhanan ang buong laki nito sa pamamagitan lang ng bintana. Sa wakas, huminto ang bus. Sa harap ng pangunahing gate ng isang malaking shipyard. Bumaba kami ng sasakyan. Bigla, lahat kami ay napipi. Ang tanawin na makikita sa kabila ng gate ay lampas sa imahinasyon. Hindi ito pabrika. Isa itong bayan. Isang dambuhalang bayan na gumagawa ng mga barko. Dose-dosenang crane na kasing taas ng 20 palapag ang nakahanay. Sa ilalim ng bawat crane, may isang barko. Ang ilan ay halos tapos na. Ang ilan ay nasa simula pa lang. Mahigit 20 barko ang sabay-sabay na ginagawa. Ang apoy ng welding ay lumilipad sa lahat ng dako. Ang asul na ilaw ay kumikislap, nagpapalambot ng steel plate. Ang mababang ugong ay nagpapayanig sa lupa. Ang tunog ng makina, ng tao, ng bakal na nagbabanggaan ay pinaghalo-halo. Humihip ang hangin. Maalat na simoy ng dagat. Ngunit may ibang amoy na nakahalo sa hangin, amoy ng welding, amoy ng bakal, at amoy ng isang dambuhalang nabubuhay at gumagalaw na nilalang. Itinutok ni Tom ang kamera. Ngunit tumigil siya. Ibinabalang niya ang kamera at tumitig. Ito ba ang gihalida? Hindi rin ako makapaniwala. Hindi ko alam noong tiningnan ko lang ang mga numero. 50 malalaking barko bawat taon, isang numero lang iyon. Ngunit kapag nakita mo ng personal, ganap na itong iba. Iba itong dimensyon. Hinawakan ni Jessica ang braso ko. Michael, ganap tayong nagkamali. Tumango ako. Oo, nagkamali kami. Minamaliit namin ang Pilipinas. Hindi, sa totoo lang, sobra naming pinapalaki ang sarili namin. Isang Filipino na guide ang lumabas sa pangunahing gate. Mukha siyang nasa 40s. Kayo po ba ang press team? Mabuhay. Ako po si Ginoong Reynaldo Santos, ang Public Relations Manager. Nagkamayan kami. Matigas at makapal ang kamay niya.
Salamat at nagpunta kayo mula sa malayo. Iikot po namin kayo ngayon sa shipyard. Sinundan namin siya at dumaan kami sa pangunahing gate. Bumukas ang dambuhalang steel gate. Ang loob ay isa ng ibang mundo. Ang tunay na kwento ay nagsisimula rito. Nanguna si Ginoong Santos. Sinundan namin siya sa loob ng shipyard. Ang una naming pinuntahan ay ang observation deck. Mula rito, makikita ninyo ang buong tanawin. Umakyat kami sa deck. Halos pigil hininga ako. Ang buong shipyard ay kumalat sa harapan ko. Kasing laki ng pinagsamang daan-daang soccer stadium. Hindi, mas malaki pa. Walang katapusan. Patuloy ang shipyard hanggang sa abot tanaw. 20 barko ang sabay-sabay na ginagawa. Ang bawat barko ay kasing laki ng 10 palapag na gusali. Sa lahat ng barko, may mga taong gumagalaw. Ang mga crane ay gumagalaw ng walang tigil. Binuhat nila ang mga steel plate na tumitimbang ng daan-daang tonelada kasing gaan ng pagbubuhat ng papel. Biglang, lumipad ang asul na apoy. Nagsimula na ang welding. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Tom. Itinutok niya ang kamera, ngunit nanginginig ang mga kamay niya. Ako rin. Paano ko ilalarawan ang tanawing ito sa salita? Nagsimulang magpaliwanag si Ginoong Santos. Ang shipyard na ito ay gumagawa ng 50 malalaking barko bawat taon. Ito ang pinakamalaking shipyard sa mundo. 50 barko. Alam ba ninyo kung gaano kahanga-hanga ang numerong ito? Ang buong Amerika ay gumagawa ng malalaking commercial na barko sa loob ng isang taon. Isang pabrika ang gumagawa ng 10 beses ng ginagawa ng buong Amerika. 10 beses. Ulit ni Jessica. Mukha siyang hindi makapaniwala. Opo, higit sa 10 beses. Wala na halos kakayahan ng Amerika sa paggawa ng malalaking komersyal na barko. Biglang nagulo ang isip ko. Naalala ko ang kalihim na namumutla sa pagdinig sa Washington. Ngayon lang ako nakaramdam kung gaano kalala ang mahirap na sitwasyon na binanggit niya. Ano ang barkong iyon na nakikita ko? Tinuro ni Tom ang pinakamalaking barko. Iyan po ay LNG carrier, isang barko na nagdadala ng natural gas. Ang isang barkong iyan ay nagkakahalaga ng $200 milyong. $200 milyong. Ang isang barkong iyon ay ang halaga ng isang maliit na kumpanya. Gaano katagal bago matapos ang isang barko? 18 hanggang 20 na buwan. 2 taon. Sa loob ng 2 taon, libo-libo ang kasangkot sa paggawa ng isang barko. Ngunit dito, 12-dosenang barko ang sabay-sabay na ginagawa. Tinuro ni Ginoong Santos ang ibang direksyon. Iyon naman po ay container ship. Ang pinakamalaking barko sa mundo na kayang magdala ng container. Napakalaki nito. Saan pupunta iyan? Sa Europa po. In-order ng isang kumpanya ng barko sa Denmark. Denmark, Europa, buong mundo. Ang mga barkong ginagawa rito ay naglalayag sa karagatan ng mundo. Denmark, ang malaking artery ng kalakalan sa mundo ay ginagawa mismo rito. Tara na sa site, sabi ni Ginoong Santos. Bumaba kami sa observation deck at pumasok sa loob ng shipyard. Ang una naming pinuntahan ay ang welding site. Nakasalansan ang dambuhalang mga steel plate. Ang bawat steel plate ay kasing kapal ng palad. Tumitimbang ng 12-dosenang tonelada. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho sa ibabaw ng mga steel plate. Ang asul na apoy ng welding ay patuloy na nagliliparan. Sa likod ng usok, makikita ang mga siluwet ng mga manggagawa para silang mga sculptor na gumagawa ng dambuhalang obra. Lumapit ako sa isang manggagawa, mukha siyang nasa 50s. Tinanggal niya ang welding mask niya. Kumusta po? Mula po kami sa news station ng Amerika. Pwede po bang magtanong? Nagulat siya. Mula po kayo sa Amerika? Opo. Nagpunta kami para makita kung anong uri ng lugar ang shipyard na ito. Ngumiti siya ng malapad. Dito? Pinakamahusay sa mundo. Ito ang pinakamahusay na shipyard sa mundo. Puno siya ng kumpiyansa. Hindi iyon kumpiyansang walang batayan. Iyon ay pananalig na binuo ng 25 taon ng karanasan. Gaano na po kayo katagal nagtatrabaho rito? 25 taon na po. Pumasok ako noong 25 anyos ako.
Ngayon ay bilimangpun na ako. 25 taon. Kalahati ng buhay niya ang ginugol niya rito. Nabuhay siyang gumagawa ng mga barko. Kung gayon, dalubhasa po kayo sa larangang ito. Ganoon na nga po. Kaya ko nang mag-welding kahit nakapikit. Parang biro ang sinabi niya, ngunit seryoso ang tingin niya. Mukhang kaya niya talaga. Sumabat si Ginoong Santos. Ang average na taon ng serbisyo ng mga manggagawa sa shipyard namin ay 11 na taon. Nang sandaling iyon, hindi ako makapaniwala. Average. 16 na taon ang average. Opo, average. 16 na taon. Alam ba ninyo kung gaano kahanga-hanga ang numerong ito? Ang shipyard ng Amerika ngayon ay hindi na kayang kumuha kahit bagong empleyado. Hindi na kailangang pag-usapan ang mga bihasang manggagawa. Walang kabataan na gustong pumasok sa industriya ng paggawa ng barko. Ngunit iba rito. Average na 16 na taon. Ibig sabihin, ang lahat mula sa baguhan hanggang sa bihasang manggagawa ay may average na 16 na taon. Ang mga core personnel sa aktwal na site ay karamihan ay may 30 taon ng karanasan. Kumusta po sa Amerika? Tanong ng bihasang manggagawa na may 25 taon ng karanasan. Sumagot ako ng totoo. Mahirap po. Halos walang gustong pumasok sa industriya ng paggawa ng barko. Kung gayon, sino ang gagawa ng barko? Iyon po ang problema namin. Tumango siya. May simpatya sa tingin niya. Ako, isang reporter mula sa Amerika. Ang siya pang naaliw. Ang sumunod naming pinuntahan ay ang design room. Dose-dosenang engineer ang nakaupo sa harap ng mga computer. Ang barko ay ginawang 3D sa monitor. Tahimik sa loob. Dongtong mga dasak. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng keyboard at mouse clicks. Ngunit sa katahimikan na iyon, may napakalaking trabaho na nangyayari. Ang mga barkong nagkakahalaga ng $200 milyong, bawat isa ay dinisenyo rito. Isang engineer ang nagpaliwanag, isang babae na mukhang nasa maaga niyang 30s. Ang AI po ang gumagawa ng paunang design. Kung ilalagay po namin ang specifications na gusto ng customer, magbibigay po ang AI ng pinakamahusay na design proposal. Ang oras po ay ika-10 lang ng dati. Ika-10? Opo. Ibig sabihin, ang trabaho na tumatagal ng 10 araw dati ay natatapos na ngayon sa loob ng 1 araw. Kung gayon, ano ang ginagawa ng mga designer? Hinahanap po namin ang mga bahagi na hindi napansin ng AI. Ginagawa po namin ang panghuling pagsusuri sa safety, efficiency, at economic feasibility. Hindi po kasi perpekto ang AI. Pinalaki niya ang screen. Nakita namin ang engine room ng barko. Daan-daang tubo ang magulo na nagkakabuhol. Tingnan po ninyo ito. Dinisenyo ito ng AI ng ganito, pero sa totoo lang, imposibleng i-maintain. Walang espasyo. Para pumasok ang tao, ang ganito po ang hinahanap namin. Ito ay isang collaboration ng tao at AI. Gumagawa ang AI ng mabilis na draft at pinipino ito ng tao. Isang perpektong kombinasyon. Naisip ko, mayroon ba kaming ganyang sistema sa shipyard ng Amerika? Umiling ako. Wala. Maraming lugar sa Amerika ang drawing pa rin ng mga plano sa pamamagitan ng kamay. Lumabas kami sa design room at pumunta sa automated line. Nakahanay ang mga robot sa isang dambuhalang espasyo. Mahigit 200 robot ang sabay-sabay na tumatakbo. Ang robot arm ay humawak sa steel plate. Tiyak na inilagay nito ang posisyon at nagsimula ng welding. Lumipad ang apoy. Tiyak na tiyak, nang walang error na 1 mm. 99.8% po ang accuracy, sabi ni Ginoong Santos. Ang natitirang 0.2% ay ginagawa ng tao sa panghuling inspection. Nagkakamali rin po kasi ang mga robot. Ganoon din dito. Ginagawa ng robot ang karamihan, ngunit ang panghuling pagpapasya ay ginagawa ng tao. Isang perpektong pagkakaisa ng teknolohiya at tao. Hindi ko mapigilang humanga. Hindi lang ito malaki sa sukat. Ang sistema ay perpekto. Ang mga tao, teknolohiya, at automation ay nagkakasundo at tumatakbo bilang isa. Wala po ba kayong ganyang sistema sa Amerika? Maingat na tanong ni Ginoong Santos. Ngumiti ako ng pilit.
Mayroon po. Dati. Pero ngayon, wala na. Bakit po nawala? Hindi po kami nag-invest. Walang sinabi si Ginoong Santos. Wala sigurong salita ng aliw. Naglakad pa kami ng isa pang oras ang painting process, ang outfitting process, ang paghahanda para sa sea trial. Lahat ay perpekto, walang butas. Naisip ko, ito ba ang tunay na Pilipinas? Ang bansang minamaliit namin. Hindi. Nagkamali kami. Hindi namin minamaliit ang Pilipinas. Nagkamali kami sa pagtataya sa sarili namin. Dinala kami sa break room bandang alas 3 ng hapon. Binigyan kami ng kaunting oras para magpahinga at mag-ayos. Umiinom ako ng kape sa break room. Kasama ko sina Tom at Jessica. Tahimik kaming lahat. Napakarami naming nakita kaya hindi namin kayang ayusin ang aming mga isip. Si Tom ang unang nagsalita. Sa totoo lang, nakakababa ng loob. Ano ang ipinagmamalaki natin? Ngumiti ng pilit si Jessica. Naniniwala tayo ang pinakamalakas sa mundo. 30 taon na tayong tumalikod sa paggawaan ng barko. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga crane ay patuloy na gumagalaw ng walang tigil. Hindi sila huminto sa loob ng 30 taon. Naisip ko, nang mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Isang breaking news notification mula sa headquarters. Tiningnan ko ang screen. 19 na klasas na sana. Tiningnan ko ang screen. Trump nagpahayag ng 25% na taripa sa Pilipinas. Biglang bumagsak ang puso ko. Ngayon? Bakit ngayon? Mismo sa sandaling nag-uulat kami tungkol sa shipyard ng Pilipinas. Michael, tingnan mo ito, parehong news ang natanggap ni Jessica. Ganoon din si Tom. Lahat kami ay tumitig sa screen na gulat, 25% na taripa sa Filipino na kotse, bakal, at shipbuilding industry. Isang taripa na agad na ipapatupad. At isang nakasisindak na 25% na taripa ang ipinataw sa Pilipinas. Magiging malaking problema ito, hindi ba? Sabi ni Tom. Naisip ko rin. Ang 25% na taripa ay magdudulot ng fatal blow sa mga kumpanya ng Pilipinas. Haharangin ang export at titigil ang mga pabrika. Pumasok si Ginoong Santos. Matigas ang ekspresyon niya. Malamang. Narinig din niya ang balita. Narinig po ba ninyo? Opo. Humihingi po ako ng paumanhin. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, iwinagayway ni Ginoong Santos ang kamay niya. Ayos lang po. Inaasahan na namin iyan. Inaasahan ninyo? Opo. Ganyan naman po palagi. Si Pangulong Trump, ang boses niya ay kalmado. Walang gulat o galit. Sa halip, para siyang react sa isang inaasahang bagay. Ngunit, hindi po ba malaking dagok ang 25%? Ngumiti si Ginoong Santos. Hindi pilit ng ngiti. Ngiti iyon ng kumpiyansa. Handa po kami. Handa? Opo. Matagal na po kaming naghahanda para sa ganitong sitwasyon. Isang paraan upang hindi kami magigiba kahit may taripa. Biglang, narinig namin ang tunog ng mabilis na paglalakad ng isang tao sa hallway, isa pang empleyado. Mayroon siyang tablet. Manager. Lumabas na po ang breaking news ng Toyota. Kinuha ni Ginoong Santos ang tablet. At ngumiti siya ng malapad. Tingnan po ninyo. Ito ang sagot namin. Akasa-takasa ng NASA. Nakungdong baginasa ng NASA. Ipinakita niya sa amin ang tablet. Lumabas ang isang news article sa screen. Toyota, Kentucky US plant production hits all-time high. Lumabas ang article na ito pagkatapos mismo ng anunsyo ng taripa. Ang nilalaman ay nagsasabing naabot ng Toyota ang pinakamataas na production sa lokal na pabrika nito sa Amerika. Anong ibig sabihin nito? Hindi makapagsalita si Jessica. Hindi ko rin maintindihan. Nagkaroon ng taripa, pero sa halip, tinaasan ang production. Nagpaliwanag si Ginoong Santos. Mayroon ng dambuhalang pabrika ang Toyota sa Amerika. Inaasahan ang taripa, kaya tinaasan nila ang lokal na production. Iyan po ang pinakatiyak na paraan para iwasan ang taripa. Ito ay frontal breakthrough.
Hindi nila binawasan ang export para iwasan ang taripa. Sa halip, mas lalo silang pumasok sa Amerika. Ganoon din po ang Sony at iba pang kumpanyang Filipino. Naglalagay sila ng malaking investment sa mga lokal na pabrika. Ang mga kumpanyang Filipino ay hindi tumakas. Hindi rin sila lumaban. Sa halip, mas lalo silang nagpakaugat. Sa lupa ng Amerika. Ang galing, humanga si Tom. Nagulat din ako. Naisip ko, ito ba ang tunay na strategy? Ngunit, kumusta naman po ang Europa? Nag-iba ang ekspresyon ni Ginoong Santos. Europa? Nakakatuwang sitwasyon po sa Europa. Nag-iba ang ekspresyon po sa Europa. Nakakatuwa? Opo. Sinubukan ng Europa na harangan ang Filipino na bakal, pero sa halip, binaril nila ang sarili nilang paa. Muli siyang nag-operate ng tablet. Ipinakita niya sa amin ang isa pang article. European manufacturing shortage of Filipino steel causes production hiccups. Surging costs. Nagpataw ng taripa ang Europa sa Filipino na bakal. Layunin nitong protektahan ang sarili nilang steel industry. Ngunit kabaligtaran ang resulta. Hindi na gumamit ng Filipino na bakal ang mga manufacturer ng Europa at tumaas ang production cost. Mahal kasi ang bakal na galing sa Europa. Nagkagulo ang mga kumpanya ng kotse. Nagdoble ang presyo ng bakal, sabi ni Ginoong Santos. Kung gayon, ano ang ginawa ng Pilipinas? Nag-redirect po kami ng export sa Asia. Ang gitnang silangan at timog silangang Asya ay naghahanap ng Filipino na bakal. Sayang na nawala ang market ng Europa, ngunit nabawi namin iyon sa ibang lugar. Ang Pilipinas ay flexible. Kung hinarangan ng isang market, pumunta sila sa iba. Handa sila. Ang mas nakakatawa ay ang defense industry. Ipinakita ni Ginoong Santos ang isa pang article. Germany artillery shell production costs skyrocket. Nang itaas ng Europa ang taripa sa bakal, tumaas din ang production cost ng defense equipment. Ang mga tangke, shell, at warship ay gawa sa bakal. Tumatagal ang Germany para makagawa ng isang shell. Mahal din ang presyo. Kumusta naman ang Pilipinas? Mas mabilis at mas mura ang cost. Ang Poland at iba pa ay nagpakita ng interes sa Filipino na industrial machinery at defense equipment. Dahil mas mura at mas mabilis ito kaysa sa gawa ng Germany, sinubukan ng Europa na harangan ang Pilipinas. Ngunit sa halip, ang mga kumpanya ng Europa ang naapektuhan. Sa huli, napagtanto ng Europa na mas mura ang bumili ng tapos na produkto mula sa Pilipinas. Ito ay isang bumerang. Nagtapon sila ng sandata na tinatawag na taripa, ngunit bumalik ito at tumama sa kanila. Ang Europa, na nagpipigil sa Pilipinas, isang linggo na ang nakalipas, ay pumipila ngayon para bumili mula sa Pilipinas. Uminom ako ng kape. Malamig na ito, ngunit kumalat ang pait sa bibig ko. 90H or for sad PC. Nakakatawa hindi ba? Sabi ni Jessica. Pareho tayong Europa na gumipit sa Pilipinas, pero sa huli, tayo ang naghahanap sa Pilipinas. Tama siya. Ang Amerika ay umaasa sa Pilipinas para sa muling pagtatayo ng shipbuilding industry nito. Ang Europa ay bumibili ng equipment mula sa Pilipinas. Sino ang nangangailangan kanino? Kami ba ang nangangailangan sa Pilipinas? O ang Pilipinas ang nangangailangan sa amin? Malinaw ang sagot. Kami. Kami ang nangangailangan sa Pilipinas. Sabi ni Ginoong Santos, gumagabi na po. Iikot na po namin kayo sa inyong lodging. Magkikita tayo ulit bukas. Umalis kami sa shipyard. Sumakay kami sa bus patungo sa lodging. Sa labas ng bintana, lumulubog ang araw. Ang sunset ng Subic Bay ay nagpula sa dagat. Ang mga crane ay patuloy pa ring gumagalaw. Sabi niya, tuloy-tuloy ang trabaho. Kahit gabi, tinitigan ko ang labas ng bintana at nag-isip. Simple lang ang sagot, habang kami ay tumitigil, ang Pilipinas ay patuloy na tumatakbo sa loob ng 30 taon. Nasa departure lobby ako ng Ninoy Aquino International Airport. Pauwi na ako sa Amerika. Pagkatapos ng 2 linggo ng pag-uulat sa Pilipinas, nag-isip ako habang dumadaan sa duty-free.
Ang isip ko ngayon ay ganap na nagbago kumpara noong una akong dumating dito. Tungkol sa Pilipinas at tungkol sa Amerika. Umupo ako sa harap ng boarding gate. Nakita ko ang mga eroplano na lumalapag at umaalis sa labas ng bintana. Ang mga crane na nakita ko sa Subic Bay ay pumasok sa isip ko. Ang napakatinding sukat, ang mga manggagawa na may 16 taon ng karanasan. Ang sistemang gumagana ng perpekto. Tiningnan ko ang loob ng airport. Ang mga tao ay abala. Filipino, dayuhan lahat ay natural na magkahalo. Ang bansang ito ay hindi tumitigil. Ito ay patuloy na gumagalaw, evolve, at sumusulong. Ang attendant sa duty-free ay magiliw na guide sa akin sa Ingles. Malaya siyang gumagamit ng Filipino, Ingles, at Chinese. Bahagi rin iyon ng paghahanda para harapin ang mundo. Umupo si Jessica sa tabi ko. Michael, sa totoo lang, sa simula, excited ako, napangiti ako. Inasahan ko lang na parang isang copycat ng China, ako rin. Pero, ganap tayong nagkamali. Tama. Nagkamali kami. Minamaliit namin ang Pilipinas. Ano ang dahilan kung bakit nahuli ang Amerika sa shipbuilding industry? Ang kasamaan ng China. Ang kasamaan ng Pilipinas. Hindi. Dahil kami mismo ang sumuko. Hindi kami invest at hindi kami nag-alaga ng tao. Samantala, tahimik na naghanda ang Pilipinas. Nag-invest sila ng 16, 20, 30 taon sa isang larangan at naging pinakamahusay sa mundo. Umagos ang boarding announcement. Tumayo ako. Sumakay kami sa eroplano. Makalipas ang 11 oras, darating kami sa San Francisco. Umupo ako sa upuan at ikinabit ang seatbelt. Dahan-dahang gumalaw ang eroplano. Habang papunta kami sa runway, lumalayo ang mga ilaw ng NAIA. Umalis kami. Ang eroplano ay umakyat sa himpapawid, at ang lupa ng Pilipinas ay unti-unting lumiit. Ngunit ang dambuhalang shipyard sa Subic Bay ay nananatiling malinaw sa isip ko. Ano ang dapat gawin ng Amerika? Kaya ba naming maging tulad ng Pilipinas? Kaya, ngunit hindi ito magiging madali. Baka kailangan ng isa pang 30 taon para mabawi ang nawala sa loob ng 30 taon. Ang mahalaga ay ang magsimula. Ngayon na, tulad ng ginawa ng Pilipinas. Tumataas ang eroplano. Umakyat kami sa ibabaw ng ulap. Walang makita sa ibaba. Tanging ang dagat ng puting ulap lang ang kumalat. Kinuha ko ang laptop ko. Kailangan kong isulat ang article. Kailangan kong sabihin sa mamamayang Amerikano ang katotohanan. Na hindi tayo nahuli, tumigil tayo. Na hindi Pilipinas ang umabante, patuloy silang tumatakbo. At hindi pa huli ang lahat. Nagsimula akong mag-type. Sa Filipino shipyard, nakita ko ang isang ibang planeta. Hindi. Sa totoo lang, nakita ko ang kinabukasan na kaya sana nating makuha ngunit sinukuan natin. Ang mga pangungusap ay mabilis na lumabas. Isinulat ko ang naramdaman ko ng walang pagkukunwari. Lumipas ang 11 oras at dumating kami sa San Francisco. Tiningnan ko ang lupa ng Amerika. Ang pamilyar na hangin, ang pamilyar na tunog, ang pamilyar na tanawin. Ngunit iba na ang tingin ko ngayon. Parehong-pareho ang itsura. Ngunit iba ang tingin ng mga mata ko. Naisip ko, kailangan nating magbago. Kailangan magbago ng Amerika. At napatunayan ng Pilipinas na kaya nating magbago. Umalis ako sa airport. Sumakay ako sa taxi. Sasabihin ko ang katotohanan sa mamamayang Amerikano, sa Kongreso, at sa gobyerno. Kaya natin, tulad ng ginawa ng Pilipinas, kailangan lang nating magsimula. Ngayon na, 1 linggo na ang nakalipas mula nang matapos ang pag-uulat. Nasa Washington ako. Ang briefing room ng White House ay puno ng mga tao. Umakyat ang Secretary of Commerce sa podium. Patuloy po kaming nakikipag-ugnayan sa Pilipinas sa isang constructive dialogue. Hindi ako makapaniwala. Constructive dialogue. Ang Amerika na nagpataw ng 25% na taripa 1 linggo na ang nakalipas. Sa totoo lang, iba ang mas nakakagulat. Ang ekspresyon ng kalihim ay mahinahon. Hindi siya mayabang. Sa halip, maingat siya.
Ang Pilipinas po ay isang mahalagang partner namin. Lalo na sa larangan ng shipbuilding, ang expertise ng Pilipinas ay world-class. Bumulong ang kasamahan kong reporter sa tabi ko. Michael, hindi ba iyan ang inulat mo? Tumango ako. Tama. Ang shipyard na nakita ko sa Subic Bay, ang mga manggagawa na may 6 na taon ng karanasan, ang perpektong sistema iyon mismo ang kailangan ng Amerika. Pagkaraan ng ilang araw, si Pangulong Trump mismo ang kumilos. Sa press conference ng APEC Summit, gumawa po kami ng patas na negosasyon sa Pilipinas. Patas na negosasyon. Gumawa po kami ng patas na negosasyon. Hindi ako makapaniwala na ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Trump. Sa loob ng nakaraang 3 buwan, ang isinisigaw lang niya ay America First at negosasyong nakabase sa lakas. Ngunit iba ito ngayon. Iba ang tono ng boses niya. Pagkatapos mismo ng press conference, may tumawag mula sa headquarters. Michael, mag-follow up ka sa coverage. Alamin mo kung paano nagpapatuloy ang negosasyon ng Pilipinas-Amerika. Nagsimula akong maglibot sa Kongreso. Kinausap ko ang mga senador at kongresista. Ang nakakagulat ay, anuman ang partido, lahat sila ay positibo tungkol sa Pilipinas. Isang senador ng Partido Republikano ang nagsalita mula siya sa Texas. Kailangan namin ng Filipino shipbuilding technology. Kung wala sila, hindi namin kayang muling itayo ang puwersang pandagat namin. Ibinuklat niya ang dokumento. Larawan iyon ng shipyard sa Subic Bay. Ang mga crane na kinunan ko mismo. Tingnan ninyo ito. Ito ang tunay na industriya. Ang nawala sa atin. Ganoon din ang isang kongresista ng Partido Demokratiko mula siya sa California. Ang Pilipinas ay isang mapagkakatiwalaang partner. Ang 70 taon ng alyansa ay hindi nasayang. Ang mga ekspresyon ng mga mambabatas ay seryoso. Hindi ito political performance. Talagang nag-aalala sila tungkol sa kinabukasan ng Amerika. Ang atmosfera sa Washington ay ganap na nagbago. Ang mga boses na gumigipit sa Pilipinas ay naglaho. Sa halip, lumakas ang mga boses na nagsasabing makipagtulungan tayo sa Pilipinas. Naglabas ng report ang isang malaking investment bank. Mataas ang posibilidad na magkaroon ng bagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Inaasahan na bababa ang taripa sa kotse. Sa halip, mamumuhunan ang Pilipinas ng malaking halaga sa Amerika, isang napakalaking halaga, ngunit ang core ay hindi pera. Ito ay shipbuilding. May leak na internal document mula sa Department of Defense. Formal na hinihingi nito ang Filipino shipbuilding companies para sa muling pagtatayo. Ang mga kumpanyang Filipino tulad ng PNR, San Miguel, Hanjin ay detalyadong pinag-uusapan na lumahok sa mga proyekto ng shipbuilding ng Amerika. Nakakatawa talaga, sabi ni Jessica. Nakaupo kami sa isang cafe malapit sa White House. Tayo ang gumipit sa Pilipinas sa pamamagitan ng taripa, pero ngayon, tayo ang humihingi ng tulong sa Pilipinas. Uminom ako ng kape. Kumalat ang pait sa bibig ko. Hindi iyon pamimilit. Self-sabotage iyon. Binaril natin ang sarili nating paa. Tama siya. Nagpataw ng taripa ang Amerika sa Pilipinas, ngunit ang mga kumpanya ng Amerika ang talagang naapektuhan. Tumigil ang production line dahil sa kakulangan ng mga pyesa. Sumigaw ang mga kumpanya ng Amerika. Kailangan namin ng mga piyesang gawa sa Pilipinas. Ngunit hinarangan sila ng pader ng taripa. Isang pader na binuo mismo ng Amerika. Ganoon din ang Europa. Ang European Union na nagpataw ng taripa sa Filipino na bakal ay order na ngayon ng Filipino na defense equipment at machinery. Nagpakita ng interes ang Poland at Germany. Isang dalubhasa mula sa Germany ang nagsabi sa media, habang sinubukan nating harangan ang Filipino na bakal, tinaasan lang natin ang production cost ng sarili nating mga kumpanya. Sa huli, mas mura pa rin ang bumili ng tapos na produkto mula sa Pilipinas. Ito ay isang bumerang. Nagtapon sila ng sandata na tinatawag na taripa, ngunit bumalik ito at tumama sa kanila. Ang Europa, na nagpipigil sa Pilipinas 1 linggo na ang nakalipas, ay pumipila ngayon para bumili mula sa Pilipinas. Nag-aayos ako ng mga dokumento sa hotel room ko, at nag-iisip, ano ba ang pagkakaiba? Bakit hindi natinag ang Pilipinas? Simple lang ang sagot.
Ang Toyota ay nagsimula ng palakihin ang pabrika nito sa Amerika bago pa man lumabas ang taripa. Ang production noong Setyembre ay naitala bilang pinakamataas ngayong taon. Habang tumitigil ang mga car manufacturer ng Amerika dahil sa kakulangan ng piyesa, mas marami ang ginawa ng Toyota. Ganoon din ang mga kumpanyang Filipino tulad ng Sony. Nagpatuloy sila sa investment sa mga lokal na pabrika. Hindi nila binago ang plano nila sa gitna ng panggigipit. Ito ay frontal breakthrough. Hindi tumakas ang mga kumpanyang Filipino. Sa halip, mas lalo silang pumasok sa gitna ng market ng Amerika. Sino na ngayon ang nangangailangan kanino? Malinaw ang sagot. Pareho. Ngunit nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Hindi na ito isang relasyon kung saan ang Amerika ay unilateral na humihingi tulad ng dati. Ito ay nagiging isang tunay na partnership kung saan ang bawat isa ay nangangailangan sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang araw, lumabas ang balita na naghahanda ang Pilipinas at Amerika na maglabas ng joint statement. Isang komprehensibong kasunduan na hindi lang tungkol sa taripa, kundi pati na rin sa enerhiya, depensa, at shipbuilding. Nagsimula akong magsulat ng draft ng article. Umupo ako sa harap ng laptop at nagsimulang mag-type. Ano ang gusto ng Amerika? Malakas na puwersang pandagat, matatag na supply chain, cutting-edge technology. Taglay ng Pilipinas ang lahat ng ito. Tumigil ako sa pag-type. Tama ba ang pangungusap na ito? Binasa ko itong muli. Tama. Isang pangungusap na hindi ko naisip 3 buwan na ang nakalipas. Gumagabi na sa Washington. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang White House ay nakikita sa malayo. Ang puting gusali ay nagniningning sa ilaw. Doon, tinatapos na ang negosasyon sa Pilipinas negosasyon para ibaba ang taripa, makatanggap ng investment, at muling itayo ang shipbuilding industry. Sino ang nanalo? Amerika. Wala sa kanila. Dahil pareho silang nakuha ang kailangan nila. Kung mayroon mang tunay na nagwagi, iyon ay ang realidad. Ang realidad ang nanalo laban sa pagmamataas. Hanggang dito ang nakakagulat na kwento na naranasan ni Michael, ang reporter, sa Subic Bay. Minsan, nakakalimutan natin ang ating sariling halaga, ngunit alam ng mundo. Ang Shokunin Spirit diwa ng bihasang manggagawa na inilaan sa isang larangan sa loob ng 6 na taon. Ang inihandang saloobin na hindi natitinag kahit sa gitna ng krisis. At ang tatampataon ng tahimik na pagtakbo patungo sa pagiging pinakamahusay. Narito ang dahilan kung bakit dapat nating ipagmalaki ang ating sarili. Pakibahagi ang kuwentong ito sa iyong mga kaibigan. Ang maliit na suporta ay nagiging malaking lakas. Mag-subscribe po sa channel. Salamat sa panonood hanggang sa huli.